tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking dagok ang kinakaharap ngayon ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa pinakahuling ulat ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, tuluyan nang nawala sa kamay ng Moscow ang inisyatiba sa militar habang patuloy na lumulobo ang gastos at pinsala nito. Umabot na sa nakalululang 1.5 milyon ang mga sundalong nasugatan o napatay, kasabay ng pagliit ng teritoryong kontrolado ng mga puwersang Ruso ngayong taon. Dahil sa matinding pressure at takot sa mga pag-atake ng Ukraine, napilitan si Pangulong Vladimir Putin na bawasan ang saklaw ng taunang military parade nitong nakalipas na Mayo. Isang hindi inaasahang pag-amin ito sa kahinaan ng Russia sa harap ng mga makabagong long-range strike ng Ukraine. Ang tradisyonal na pagpapakita ng puwersa ng Kremlin ay natabunan ng lumalalang krisis sa mismong larangan ng digmaan. Hindi lang sa labanan ramdam ang epekto kundi maging sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayang Ruso. Bagsak ang ekonomiya, nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, may dagdag na buwis at may matinding limitasyon sa internet at kalayaan sa pagpapahayag. Bukod dito, ang mga pangunahing lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg ay direkta ng inaatake ng mga drone ng Ukraine na nagdadala ng takot sa puso ng Russia. Ang komprehensibong pag-aaral na ito ng CSIS ay hindi lamang nakasalalay sa mga kwento, kundi sa malalim na pagsusuri ng datos. Sinuri ng mga eksperto ang mahigit 20,000 insidente ng pag-atake ng Ukraine laban sa mga target ng Russia. Sa pamamagitan ng pagsukat sa bilang ng mga nasawi at nasugatan, bilis ng pagsulong ng mga tropa at kabuuang sukat ng teritoryo, lumalabas ang totoong kalagayan ng humihinang puwersang militar ng Kremlin. Tingnan natin ang nakagigimbal na bilang ng mga nasawi. Mula Pebrero 2022 hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot sa 450,000 sundalong Ruso ang napatay, habang umabot naman sa 1.4 milyon ang kabuuang bilang ng mga sugatan at nawawala. Ang bilang na ito ay 4 na beses na mas mataas kumpara sa lahat ng nasawing sundalong Amerikano sa lahat ng digmaan nito pagkatapos ng World War II. Isa pang malaking problema para sa Kremlin ay ang recruitment. Sa kasalukuyan, ang buwanang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa Russia ay lumalagpas sa 30,000, habang ang kakayahan nilang mag-recruit ng mga bagong sundalo ay nasa 27,000 lamang kada buwan. Nangangahulugan ito na mas mabilis na nauubos ang kanilang mga sundalo sa labanan kumpara sa bilis ng pagpuno at pagsasanay sa mga bagong puwersang ipapadala sa harapan. Dahil dito, ang tinatawag na casualty ratio sa pagitan ng Russia at Ukraine ay umakyat sa nakagugulat na 8 laban sa 1 sa unang bahagi ng taong ito. Noong mga nakaraang taon, ang ratio na ito ay nasa 2 laban sa 1 or 3 laban sa 1 lamang. Ang matinding pagbabagong ito ay dulot ng agresibong paggamit ng Ukraine ng mga drone, partikular na ang mga may kakayahang gumamit ng artificial intelligence o AI na nagpabago sa takbo ng labanan. Sa aspeto naman ng pagsulong sa lupa, halos naparalisa na ang opensiba ng Russia. Ang kanilang mga tropa ay sumusulong lamang sa napakabagal na tulin. Sa paligid ng Kostiantynivka, ang pagsulong ay nasa 50 metro lamang kada araw, 70 metro sa Pokrovsk at 70 metro sa Sloviansk. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamabagal na pagsulong ng hukbo sa kasaysayan ng modernong digmaan sa buong mundo. Higit pa rito, lumiit ang teritoryong kontrolado ng Russia ngayong tagsibol. Mas malaking lupain ang nabawi ng Ukraine kumpara sa nakuha ng Russia na nagresulta sa netong pagkawala ng 400 kilometro kwadrado para sa Kremlin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nabawasan ang kontrol ng Russia sa loob ng halos 2 taon, isang malinaw na indikasyon na nagtatagumpay ang mga estratehikong counter-offensive ng Ukraine. Sa kabila ng mga kabiguang ito, nananatili ang pangunahing layunin ni Putin, ang sakupin at kontrolin ang buong Ukraine upang muling buhayin ang makasaysayang imperyo ng Russia. Naniniwala si Putin sa mito na ang mga Ruso at Ukrainian ay iisang mamamayan lamang. Subalit pinatunayan ng kasaysayan na ang Ukraine ay may sariling kultura, wika at pagkakakilanlan na lalo lamang pinalakas ng matinding paglaban sa pananakop. Sa kasalukuyan, nakatutok ang labanan sa ilang pangunahing rehiyon tulad ng Donetsk, Zaporizhia at Kherson.
Sinasamantala ng Russia ang kakulangan ng Ukraine sa mga interceptor ng air defense sa pamamagitan ng pagpapakawala ng napakaraming missile at drone ng sabay-sabay. Tulad ng isang goalkeeper na hindi kayang saluhin ng 10 bola ng sabay, nahihirapan ang depensa ng Ukraine na harangan ang lahat ng pag-atake sa kanilang bansa. Gayunpaman, patuloy din ang pag-unlad ng Russia sa aspeto ng electronic warfare at paggamit ng mga drone. Ang kanilang unit na Rubicon Center ay naging epektibo sa pag-atake sa mga drone operator ng Ukraine at pagputol sa mga linya ng supply sa likuran. Ang palitang ito ng teknolohiya sa larangan ng digmaan ay nagpapakita na ang parehong panig ay mabilis na nagbabago upang makakuha ng bentahe sa bawat galaw sa labanan. Bilang tugon, inilunsad ng Ukraine ang isang malawak na kampanya ng pagharang sa himpapawid gamit ang mga drone at missile. Target ng mga pag-atake na ito ang mga estratehikong pasilidad sa loob mismo ng Russia, kabilang ang mga refinery ng langis, mga pabrika ng missile at mga riles ng tren na nagdadala ng mga supply militar. Ang layunin ay paralisahin ang ekonomiya at kakayahan ng Russia na suportahan ang kanilang mga tropa sa harapan. Ang mga long-range drone strike ng Ukraine ay umabot na sa mga lungsod na mahigit 3,000 kilometro ang layo mula sa hangganan, kabilang ang St. Petersburg at ilang airbase na napakalayo mula sa Kyiv. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pagbawas sa kapasidad ng Russia sa pagpipino ng langis, nagdulot ng kakulangan sa gasolina, at nagpilit sa kanilang hukbong dagat na umatras mula sa mga pangunahing operasyon sa dagat. Isang mahalagang sandata sa kampanyang ito ay ang Hornet, isang makabagong autonomous attack drone na nagkakahalaga lamang ng $6,000. Gamit ang AI, kaya nitong tukuyin ang mga totoong target at iwasan ang mga peking decoy ng Russia kahit sa gabi. Dahil umaasa ito sa onboard AI, hindi ito madaling maapektuhan ng mga electronic jamming system ng Russia na nangangailangan ng satellite connection para gumana ng maayos. Bakit nga ba napakataas ng bilang ng mga nasasawing Ruso? Bukod sa mahinang taktika at kawalan ng sapat na pagsasanay, malaki ang epekto ng desisyon ng SpaceX na limitahan ang access ng Russia sa Starlink. Ito ay nagdulot ng matinding gulo sa komunikasyon at pamumuno ng mga opisyal na Ruso na nagbigay daan sa mas madaling pag-atake ng Ukraine sa mga nakalantad na unit ng kaaway sa iba't ibang bahagi ng labanan. Malaki rin ang papel ng defense-in-depth strategy ng Ukraine. Gumamit sila ng mga malalalim na trensera, anti-tank obstacle at malalawak na minahan na sinusuportahan ng mga drone. Sa tinatawag na kill zone na may lawak na 20 hanggang 40 kilometro, mahigit 70% ng mga pinsala sa mga sundalong Ruso ay galing sa mga pag-atake gamit ang drone na nagpapakita ng panganib sa sino mang papasok dito. Kung ihahambing sa nakaraan, ang kasalukuyang takbo ng digmaan ay maihahalin tulad sa madugong Battle of the Somme noong unang digmaang pandaigdig dahil sa kabagalan nito. Noong simula ng digmaan noong 2022, ang pagsulong ay umaabot sa libu-libong metro kada araw. Ngunit ngayon, ang matitinding depensa at pagbabantay ng mga drone ay nagbura sa posibilidad ng mabilis at malawakang tagumpay sa lupa. Upang mawakasan ang digmaang ito, kailangan patuloy na pataasin ng buong mundo ang pressure sa ekonomiya ng Russia. Bagamat pilit na itinatago ng Kremlin, lubhang hirap na ang kanilang pananalapi. Ang pagpapatupad ng mas mahigpit na parusa sa tinatawag na shadow fleet ng Russia na nagbebenta ng langis, pati na rito sa mga bangko sa China at Hong Kong na tumutulong sa kanila, ay maaaring magpabilis sa pagkaubos ng kanilang pondo. Sa huli, ang tanging paraan upang mapuwersa si Putin sa isang kasunduang pangkapayapaan ay ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng suportang militar at pang-ekonomiya sa Ukraine. Kung walang sapat na pressure, patuloy na isasakripisyo ni Putin ang buhay at yaman ng kanyang bansa. Hanggang dito na muna ang ating ulat ukol sa pandaigdigang seguridad. Isang malaking hakbang sa modernong teknolohiyang militar ang ibinunyag ng defense startup na Castellion matapos nitong ipakita ang disenyo ng kanilang pinakabagong hypersonic missile na tinaguri ang Blackbeard. Ang makabagong sandatang ito ay inilalarawan bilang isang murang alternatibo para sa hypersonic strike na may kakayahang umabot sa malayong distansya na hanggang 800 kilometro na maaaring magpabago sa takbo ng depensa. Ang Castellion ay nagpakita ng mabilis na pag-unlad matapos makalikom ng pondong nagkakahalaga ng $1 bilyong para sa proyektong ito. Sa pamamagitan ng malaking pondong ito, nilalayo ng kumpanya na simulan ang malawakang produksyon ng Blackbeard sa lalong madaling panahon.
Layunin nilang gawing abot kaya at mabilis i-deploy ang mga sopistikadong sandata na dati ay nangangailangan ng napakalaking budget at mahabang panahon para mabuo. Batay sa mga larawang inilabas, ang Blackbeard ay binubuo ng isang rocket booster na katulad ng ginagamit sa mga ballistic missile at sa ibabaw nito ay may nakapatong na Hypersonic Glide Vehicle o HGV na walang sariling makina. Sa ganitong disenyo, dadalhin ng booster rocket ang HGV sa tamang taas at bilis bago ito humiwalay upang magpatuloy sa paglipad at pag-glide patungo sa target ng napakabilis. Bagamat hindi pa inilalabas ng Castellion ang kumpletong technical na detalye ng Blackbeard, kinumpirma ng kumpanya na ang missile na ito ay may kakayahang tumama sa mga target na may layong 800 kilometro. Ang ganitong saklaw ay nagbibigay sa militar ng malaking bentahe sa pag-atake mula sa mas ligtas na distansya habang pinapanatili ang mataas na antas ng katumpakan na kinakailangan sa modernong labanan. Makikita sa disenyo na ang parehong bahagi ng missile ay may mga pakpak na hugis krus para sa kontrol, habang ang HGV naman ay may mga guhit sa gilid at matulis na dulo na hawig sa tuka ng ibon. Ang mga asul na marka sa katawan nito ay nagpapahiwatig ng ipinakitang modelo ay para sa pagsasanay o pagsubok lamang at hindi pa ang aktwal na bersyong gagamitin sa labanan na kasalukuyan pang sumasa ilalim sa pagsusuri. Ipinagmamalaki ng Castello na ang Blackbeard ay isang murang uri ng hypersonic missile at target nilang makumpleto ang pinal na disenyo nito sa taong 2027. Bagamat wala pang opisyal na presyo, tiniyak ng kumpanya na mas madali itong gawin sa malaking bilang kumpara sa mga tradisyonal na missile, na madalas ay may napakasalimuot na proseso ng paggawa at mamahaling pyesa. Dahil sa potensyal nito, nagpahayag na ang Pentagon ng interes na bumili ng hindi bababa sa 10,000 unit ng Blackbeard, kasama ang katulad na bilang ng mga murang cruise missile sa susunod na 3 taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos na paramihin ang kanilang inventaryo ng mga advanced na sandata nang hindi labis na nagagastos ang pambansang budget. Interesado rin ng US Army na ilunsad ang Blackbeard mula sa mga platform sa lupa, kabilang ang kilalang HIMARS rocket system at mga bagong unmanned launcher na kasalukuyang sinusubukan. Ang kakayahang mailunsad ito mula sa iba't ibang mobile platform ay nagbibigay sa mga tropa ng mas mataas na antas ng kakayahang umangkop at bilis ng pagtugon sa iba't ibang banta sa modernong larangan ng digmaan sa buong mundo. Sa kanilang panukalang budget para sa taong 2026, binigyang diin ng US Army na ang bersyon ng Blackbeard na inululunsad sa lupa ay gagamitin sa pag-atake sa mga gumagalaw na target o mga nakapirming kuta. Ang bentahe nito ay ang mas mababang halaga bawat unit kumpara sa mga kasalukuyang hypersonic weapon sa kanilang arsenal habang pinapanatili ang lakas at katumpakan sa pag-atake. Bukod sa hukbong katihan, nakakuha rin ng Castellion ng kontrata upang integrate ang Blackbeard sa mga F-A-18E F Super Hornet fighter jet ng US Navy. Ang proyektong ito ay magbibigay sa mga aircraft carrier ng kakayahang maglunsad ng mabilisang hypersonic strike mula sa himpapawid na lalong magpapalakas sa kapangyarihan ng hukbong pandagat ng Estados Unidos sa mga estratehikong rehiyon sa mundo. Kasama sa kontratang ito ang malawakang pagsusuri sa kaligtasan, sertipikasyon ng sistema, at mga pagsubok sa paglipad upang matiyak na ligtas at epektibong magagamit ang Blackbeard mula sa mga barkong pandigma. Ang pagsasama ng missile sa sistema ng mga carrier ay nangangailangan ng masusing pag-aaral dahil sa matinding kondisyon sa dagat at sa pangangailangan para sa mabilis na paghahanda bago ito ilunsad. Ang Castellion ay itinatag noong taong 2022 ng isang grupo ng mga dating pinuno mula sa SpaceX. Ginamit nila ang kanilang karanasan sa mabilis at murang pagbuo ng mga rocket upang baguhin ang industriya ng depensa. Ang kanilang layunin ay gumawa ng mga hypersonic weapon na maaaring mabuo sa mabilisang paraan, isang diskarte na hango sa matagumpay na modelo ng industriya ng kalawakan. Nilalayo ng startup na ito na tulungan ng Estados Unidos na mapabilis ang pag-deploy ng mga makabagong sandata upang mapaliit ang agwat sa teknolohiya laban sa mga karibal nito tulad ng China at Russia. Sa kasalukuyan, ang dalawang bansang ito ay mayroon ng sariling mga hypersonic weapon na aktibong nakadeploy, kaya naman mahalaga para sa Amerika na magkaroon ng mabilis at murang sagot sa hamong ito. Upang maunawaan ang kahalagahan nito, ang isang hypersonic weapon ay tinutukoy bilang sandata na may bilis na hindi bababa sa Mach 5 o mahigit 6,200 kilometro bawat oras.
Sa ganitong bilis, kayang tawirin ng missile ang napakalawak na distansya sa loob lamang ng ilang minuto na nagbibigay sa mga commander ng kakayahang tumugon sa mga mabilisang banta bago pa man makakilos ang kalaban. May malaking pagkakaiba ang mga hypersonic weapons sa mga karaniwang supersonic missile na lumilipad ng mas mabilis sa tunog ngunit hindi umaabot sa Mach 5. Ang paglampas sa limitasyong ito ay nangangailangan ng mga espesyal na materyales na kayang tiisin ng matinding init at friction sa himpapawid, pati na rin ang mga advanced na sistema ng nabigasyon na kayang gumana sa ilalim ng matinding pressure. Ang pangunahing bentahe ng mga hypersonic weapon tulad ng Blackbeard ay ang kanilang bilis at kakayahang magbago ng direksyon habang lumilipad. Hindi tulad ng mga ballistic missile na may mas predictable na trajectory, ang mga hypersonic glide vehicle ay maaring umiwas sa ilang radar at air defense system ng kalaban na nagpapahirap sa pagtatangkang harangan o pabagsakin ang mga ito bago marating ang target. Bukod dito, ang paglipad sa mababang altitude sa loob ng atmosfera ay nagbibigay sa kanila ng karagdagang proteksyon laban sa mga maagang babala ng radar. Dahil dito, ang mga modernong air defense system na idinisenyo para sa mga tradisyonal na banta ay maaaring mahirapang makita at masubaybayan ang paglapit ng isang hypersonic missile na nagiiwan sa mga target na may mas kaunting oras upang makapaghanda laban sa pag-atake. Ang maikling oras ng babala ay nangangahulugan din na ang mga kalaban ay may mas kaunting panahon upang mag-deploy ng mga countermeasure o ilikas ang kanilang mga tauhan at kagamitan. Ang elementong ito ng sorpresa ay nagbibigay sa mga gumagamit ng hypersonic weapons ng malaking estratehikong bentahe na nagpapakita kung bakit ang Blackbeard ay maaring maging isang game changer sa larangan ng digmaan. Ang pagdating ng murang hypersonic technology ay maaaring magpabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Kung magtatagumpay ang Kastilyon sa kanilang layunin, hindi na lamang mga mayayamang bansa ang maaaring magkaroon ng ganitong uri ng sandata. Maari itong magbunga ng bagong yugto ng kompetisyon sa armas kung saan ang bilis ng produksyon at abot kayang halaga ang magiging pangunahing sukatan. Sa kabuuan, ang Blackbeard ng Castellon ay kumakatawan sa isang bagong direksyon sa pagbuo ng mga sandata, mas mabilis, mas marami at mas mura. Habang papalapit ang taong 2027, tututukan ng buong mundo ang pag-unlad ng proyektong ito upang makita kung magagawa nitong tuparin ang pangako na baguhin ang hinaharap ng pagtatanggol at ang paraan ng pakikidigma sa makabagong panahon.